Okay, simulan na natin ang talakayan. Attorney, bilang abogado, ano ang pinakamalaking hamon na nararanasan mo pagdating sa pagbabago? At paano mo ito hinaharap? Pero bago ang lahat, pwede kayo bumati sa ating mga viewers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes po, ang inyo pong lingkod, Bugaro Bador Mangindra. Isa pong anak ng Bangsamoro, anak ng Mujahidin, alhamdulillah. Doon sa tanong natin kung ano yung pinakamalaking hamon natin sa pagharap sa pagbabago is, first place, is paano natin madilinit kay Babo at sa kay Bapa yung tanong na ano ba ang pagbabago? Pangalawa, kapag nadelineate mo yun sa sarili mo, ang pinakamalaking challenge natin diyan ay yung acceptance ni Babo at si Bapa. Isipin mo naman, for 50 years ng buhay nila, ito ang kanilang kinagisnan. Napakahirap ito na baguhin. Minsan kailangan mo pa ng wow effect. Kailangan mo pa ng wow factor na makikita nila Babo at si Bapa na may resultang ginagawa mo bago sila maniwala diyan. Kung paano natin ito hinaharap, personally bro, sa pinagdaanan natin sa pagbuo ng isang grupo na aking kinabibilangan ngayon, hinarap natin ito sa pamamagitan ng pagiging consistent. Bahala na anong sabihin nila. Bahala na ako na lang ang mag-isa sa paniniwalang ito. So long as alam ko na ito ang tama at wala akong sinasagasaan at hindi ko nalilimutan ang 5 times prayer ko, bro. Steady lang. Wala akong problema. Kahit ako na lang ang matitira sa paniniwala na yan. So, kumbaga, masasabi ko na yung consistency ng, at saka dapat, siyempre, yung makita na talaga ng tao yung pagiging sincero mo, paano mag-communicate sa kanila. At saka, yun kasi, in an art of leadership, hindi tayo napaka-expert dyan naman. Pero sa leadership kasi, kailangan adaptive ka. So, with these changes na nangyari sa atin, from armed struggle to political struggle, napakalaki ng pagbabago dito na kailangan si Babo at si Bapa makita nila yung essence ng sinasabi natin na umpungan. Kumbaga, ang umpungan talaga sa ating paniniwala ay kung yung ano yung ginawa ano yung ginawa nila po, salamat. Yun yung umpungan noon. But with respect to political struggle, niya essence na umpungan ba? Doso ka pa magumpungan o tao. Upama ni sa kabrad. Kasi kay kapitan ko, nasa kay umpungan namin mananggit sa kami. Okay. Kuda sa kay mayor namin, nasa kay umpungan namin. Ito ba ko na ni na nasisita ba niya ba mataliman ni Babo do si Bapa ka para kaingan tanong mga Bisaya niya. Bidaya po na libon tali. Tama. So ano yung nakikita mong mga challenges sa mga ganitong hangarin? Kasi pag sinabing pagbabago, talagang maraming challenge yung magiging encounter natin dito, attorney. Yun na nga, yung pagtanggap. Kumbaga, based on experience na lang. Yes. Nagkaroon tayo ng konting pagpupulong press conference with respect to our recent petition sa Supreme Court Yes. na gusto natin na makita ng Korte Suprema that the resetting of 2022 election is unconstitutional. Ang dahilan kung bakit natin ginagawa para protektahan kung anuman ang gains ng peace process. Gusto natin protektahan yung autonomiya ng BARM. Okay. At yung pagtanggap doon ay ang napakahirap na napuksain. Yung kumbaga matanggap. Kasi itong social media kasi napakalakas na. So meron pa rin talagang mga grupo na instead na magkaroon ng avenue to talk on these issues, inuunahan na nila ng kanilang mga prejudices at ito ang kanilang sinasabi kay Babo at si Bapa. Si Babo at si Bapa naman na yun ang kanilang dating mindset. Dagdagan mo nila ng konti, mas lumalakas mas fino-fortify nila yung kanilang paniniwala. Which is kung may paliwanag lang sana mabuti, talagang dapat nilang malaman ng pagbabagong ito from armed struggle to political struggle dapat naayon sa rule of law. Sa inyo pong nakikita, attorney, mahalaga po ba yung kumbaga komunikasyon ng isang grupo para kumbaga maano natin yung pagbabago? Well, sa recent reading ko on leadership,
proseso kasi is an art of influencing, Mhm. inspiring, and motivating others. So, paano magawa yon? Through communication. Eh, sa dami-dami ng ating mga dami-dami ng ating platforms like social media and so on, ay napakabilis na dumadating sa tao yung mga information. Yes. At kahit yung mga dummy accounts, Isa pa yan. pinapaniwalaan na nila. Isa yan sa mga, although part lang siya ng challenge, pero ang pinakamalaking challenge pa rin talaga siya, acceptation ng tao Mhm. sa pagbabago, which is napakalaki na ng prejudice nila. Ang sa tingin nila, pagkontra ni umpungan. No. Nampi mga masla mga challenge na sa niya pa mga timpo. Okay, napakagandang punto, attorney. Napakahalaga ang komunikasyon sa legal na organisasyon na aspeto, pamumuno. Masasabi bang dapat harapin ng isang leader ang mga pagbabago? Yes, of course. Bilang isang leader, kailangan talaga na magiging one of the best traits of a leader is not only the leader, the followers too, is yung pagiging adaptive mo sa mga pangyayari. Nagbabago ang panahon, nagbabago ang sistema, which is why matanong ko kayo, Brad Den, is there any provision in the Quran or is there any hadith specifying or recommending a kind of government? At nakabatasan? Wala naman, sir, attorney. Nakabatasan ni authoritarian, democracy, totalitarian monarch? I think parang sa tingin ko wala eh. Wala. Sa, ano. Wala, no. Mismo so Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa kaning rekomenda sa type of government kagina sambi itimpo niya. Nani po siya nakakwana na so nalisita na so leader na adan wisdom in. Tagapadadan mo sa wisdom mo to kung nakapadaraw sa ni may kataw ko na po naka niya ko na experience sa leadership naguna kami niya umbal just for the background. Yes. Guna kami umbal sa organization, brother. Mhm. Of course, I have to tell you this with the guidance and assistance of former Secretary Manguda Dato na sabab sa mapiaso communication, we were able to deliver our message to the people up to Tawi-Tawi. Umaabot ng members namin ngayon sa Alitihad, Mindanao, Darussalam. Hindi political party ha. Mhm. Umaabot na kami ng 216,000 with forms. Adun forms nin. Okay. Duly filled out. Kagina, kana ko pa doon ni di din katali may mga concept na mga matuwa ni no. Still very, very, very relevant. We have to respect the wisdom of the old, again, the enthusiasm of the young. Uged, nasisita mo na adaptive so leadership. Kagino mag-stick ka bo sa andoy nang bamatanan ka sa andor ni kinaludyo na anang kato di ka maka-adapt na pagkalubay so tindag ang kakano kapag mga tao. Nanibila siya na again, how can you influence people? How can you motivate? How can you inspire other if you do not know how to communicate it? So importante ba na sa communication ng ka maka-deliver ka. Nagkanamata communication Brad Den. Ugeda sa communication ba to sa pun sa pamusungan? Sa di ka na matagapadaw ng gawagada sa hapon sa pamusungan. Kaya madyagi pa na ito mo, panrabuta ko di. Ibig sabihin na sumasama pag sinabi mo yung ginagawa mo. Parang ganun ang labas, attorney. Uwe, kagina, in my point of view, the very moment that you are delivering something, you are uttering something and you are giving information or whatever is that, napakapangandan ka sa pangangi ka sa salig kanutaw. Yes. No, ando ni kadalo nang ka sa kanabo na ka pandrabot ka buka para makuha kyo ginan nangatabo sa lipunto karnan. Daman iti asal ka. Alhamdulillah, kami namin sa may 200,000 plus members namin. Bisitahan yung pisina namin. Again, di ka na political party, NGO. NGO. Again, communication. At tito communication, di ka ni pamulitika mo. Yes. Kaya pumbanala. Brother Sat. Babalikan ko yung nabanggit mo kanina, attorney, na parang may nagsasabi na kayo po, anyong grupo, na kumukontra sa umpungan. So, masasabi, ano sa tingin po ninyo, yung specific na move po ninyo na parang nakukontra po ninyo ang umpungan? Well, sasagutin natin yan, brother and brother Sat, not to defend our group,
Yes. But in the instance of explain how do we communicate, Yes. nakita ko rin kayo sa press con at nakita ko kung gaano kadaming buzzers. Ang lumalabas, kinakalaban ko daw ang pungan. Yes. Bakit ko daw ginagawa ito? Naanak ako ng mujahidin. Napipagtong ko pa niya na nasisita that Babu and Bapa should have open-mindedness on these changes. Niya ko ba niya padalon? Mbalyong balikwatan tano iginawa tano, we are under the framework of the Philippine Constitution. We are under the jurisprudence of the Supreme Court. Niya ko ba niya punto siya, Brother Irsat? Upama ka dibe niya ba, upama ka, kina-file namin sa niya, na niya namin, niya message na ipag-communicate namin sa Supreme Court, Yes. bago mo baguhin ang aming binutohang batas, ang Bangsamoro Organic Law, Tama, tama. kailangan tanungin mo muna kami kung pumapayag ba kami dito. Kasi yan ang sinasabi ng jurisprudence dahil yan ay organic law. Bago yan ay sa batas, nag-yes muna si Bapa at saka si Babu Yes. during plebiscite. Bago mo baguhin yan, kailangan may plebiscite. Yan ang message namin. Ang message namin sa Bangsamoro is that ginagawa namin ito para pangalagaan ang anumang nakuha natin sa peace process. Kasi kapag pinabayaan natin na baguhin ng Kongreso yan nang hindi tayo tinatanong ulit, Yes. kahit anong araw, pwede nilang i-repeal ang BOL na hindi tayo tinatanong ulit. Kasi nangyari na, may precedent na. So yun yung message na gusto namin iparating kay Baba at sa kay Bapa. I'm not defending the group. In the first place, hindi pala nagamit ang grupo. Sarili lang namin na mga nagiging magkaibigan sa buong BARM ang nagbigay ng naturang petisyon. So yun. Ang dami-dami ng buzzers, Brad Den, Brad Irsat, Yes. pero ulitin ko, kahit ako na lang ang matitira sa paniniwalang ito at saka sa mensahe na ito na gusto kong matanggap ni Babo at saka si Papa para sa pagbabago. Napakahalaga ng sinabi niyo, attorney. At mukhang ang pagbabago ay hindi dapat o hindi lang dapat top-down, kundi collaborative din. May tanong ako sa iyo, attorney. Ano ang isang practical na tip na may bibigay ninyo sa mga manunood at mas madali ang pag-manage ng pagbabago? Firstly, brother, I have to thank you for appreciating my statement. Alhamdulillah, kahit paano na may nakaka-appreciate. With respect to that practical na tip to handle that change, ang ginagawa namin based on experience, ay instead of top-down, which is as far as I could understand it, is yung parang horizontal lang or vertical lang na line of communication. We try to observe and exercise horizontal Yes. communication. Halimbawa, sa pinaka-level ng core, nag-uusap-usap kami kung anong dapat ay strategy. Then kapag bumaba kami Yes. sa next level, for example, sa provincial, lahat nun ay kinukunan namin ng kanilang mga opinions or ideas. Then pagbaba nila, sila naman from the province, bababa sila sa mga municipalities. They will do the same. They will collect ideas and concepts of those in the municipalities. And in so far as we are concerned, doon sa core group, magbibigay din kami ng aming mga ideas doon sa province of Sulu, Yes. doon sa province of Tawi-Tawi, but we will never supplant their own ideas. Magbibigay lang kami ng kuro-kuro or suggestion. Hindi namin susobra, hindi dapat ganyan, ito dapat. We do not do that. Kaya nagkatawa namin na mas alam nila kung ano nangyari sa Tawi-Tawi. Which is why, isang salpakan lang. 20,000 kaagad ang members natin sa Sulu. Isang bigayan lang yon. Sa Basilan, 15,000 kaagad. Kasi hinahayaan namin na mag-communicate ng leader namin sa Basilan ang kanyang gusto i-communicate. Hindi kami nakikialam. So long as ito lang ka-Alton, for example, Alton Langhiles. Yes. Ito lang ang ating mga agenda. If we, in the government, huwag ka lang lumampas dito at bahala ka na mag-communicate sa kanila kasi mas alam mo sila. So yun yung talagang binibigyan namin ng emphasis na dapat lahat mayroong pakinabang. So tama yung kumbaga collaborative ang pinaka magandang Exactly. And for us, it's not only collaborative with respect to formulation of policies, yes.
but also in the implementation. Since ikaw na taga-Basilan, taga-Tawi-Tawi, yan ang naisip mo, kapag yan na talaga naisip mo, at hindi mababago ng idea namin, then it's fine. Stand on it. At yan din ang implement mo. So parang everybody is empowered. Umugod ang Brad Irsad. There is this story of lifting the black stone sa Hajratul Aswad na gunaso pamagagawa rin sa mga different tribes. What the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam did? Kimuha sa ganun sa kopiyan, pinatatambingan, inibatado sa wato, patagkatribo na nagitaro sa 40 manoto wa nawato. That is just a stone. Inaniman na yun, na di man mapakay. Hindi pwedeng meron kang hindi pasalihin. Magtatampo at magtatampo yan. Human nature. Pinamano to ni Mukamara rin. Papaano po niyo hinahawakan ang mga tao o organisasyon na ayaw sa pagbabago? Brother Irsad, hindi ko mapwedeng ma-generalize ang issue na yan. Pero I will answer this with respect with the concept of our group. Yung aming grupo na nabuo. Kung paano ko hinahawakan? Sa leeg. Yes. So, Sa leeg- pag-manage. Hindi, sa leeg mo talaga hawakan na yung tipong masusuka na siya. Joke lang yun. Brother Irsad. Okay. We respect everybody's opinion. Everybody's decision is well respected. Yes. Kahit sabihin pa natin na collaborative tayo, you can never please anybody or everybody. Hindi mo talaga pwedeng ma-please ang lahat-lahat ng tao. So, with utmost respect, basta ang importante lang is mag-communicate namin ang gusto namin masabi. Gusto namin masabihin sa kanila. At kapag meron pa rin ayos sa pagbabago, then we let them be. I mean, live as you like. Hindi ka namin pipilitin dito. If yan talagang gusto mong mangyari. At hahayaan na lang namin siya na makita niya ang produkto ng aming ginagawa. So, because we are given this free will, kaya nga tayo lang yung binigyan ng free will, hindi ang mga malaika. So, hindi ko pwedeng diktahan ka. Maliban na lamang kung yan ay lampas na sa sinasabi ng batas. Pero, kung ano man nasa isip mo, kung dito ka, ikaw bahala. Well respected. So, yun lang yun. Hindi ka dapat mag-dictate. You just have to influence or motivate or inspire them. Attorney, paano kung may mga legal na balakid sa sa pagbabago? Medyo complex yung tanong na yan because you are asking me as a lawyer Yes. and the concept is that there will be legal challenges towards that change. Yes, sir. And so far as we are concerned, whatever is being conducted or being formulated in circumvention of the law, no matter how good is intention, kahit sa pagbabago pa yan, basta labag yan sa batas. That is for me, not the change itself. It is regressing back to what we were. Kung may mga legal na hadlang sa pagbabago, then we cannot do otherwise. Kasi halimbawa, ikaw ay hindi ka binutuhan ng tao. Yes. Tapos bigla kitang in-appoint sa isang elective position. Para sa atin, kapag nakaupo ka, lahat ng bahay magiging ginto. So that is good for us, right? Yes. Pero kahit ano pa man ang intensyon mo, kapag sinuway mo ang isang batas, kasi nga sabi mo nga balakid, Yes. that it is still unlawful. Ang problema kasi niyan, magiging domino effect na yan na lahat ng gagawin. Okay lang naman kasi ginawa nun eh. Yes. Ginawa nun eh. Mawawala tayo sa rule of law. At kapag ang civilization is wala na sa rule of law, diyan na lumalabas yung anarchy, grabe ng mga krimen. Kasi mawawala ng confidence or trust and confidence ang tao sa batas. At yan ang pinakadelikadong mangyari. For example na lang, alam niyo yung mga palabas sa YouTube na kung saan yung mga tatay, yung mga nanay na binubugbog or yung inaabuso sa mga pamayanan, ay pumupunta sila kay Mr. Blank para doon magsumbong. Isa yan sa mga sinyalis na medyo humihina ang konfidensya ng tao sa ating batas. So delikado po yan na magtuloy-tuloy. Kasamang Ersad, no? So, napaka-exciting ng ating naging talakayan
ngayong araw at salamat at kami ay pinagbigyan nyo sa pagkakataon na ito na maimbita at ma-interview kayo at mailahad ang inyong kumaga, pananaw, opinion ukol sa pagiging leader at bilang attorney. Okay, so napaka-exciting ang ating pong talakayan ngayon araw. So, para po sa ating pong tagapakinig, no, ay parting words na lang po siguro sa ating pong panuhin. But anyway, huling mensahe ko kasi magkakaroon pa tayo I'm sure marami pa tayong pagsasamahan, Brother Seth. Inshallah. Yes, inshallah. Para sa akin hindi naman ako ganun kabihasa sa leadership. Ngayon lang ako medyo nasabak. Ako ay graduate ng BS Biology. Ang trabaho ko ay paano magpatubo ng bakterya. Wala akong plano mag-abogado kasi tingin ko sa abogado, sinungaling, malaking tiyan, upaw. Ngayon, upaw na lang ang hula sa akin. Joke lang po. Ang pinaka-importante dito is pagiging bukas sa pag-iisip Yes. at pagrespeto sa opinion or ideya ng bawat isa. Tambutan o na niya inagasa o sikita na binanggan sa free will. Tupo ni Mukama, tupo ni Adam binanggan sa free will kasi mga malaikat hindi sila binigyan ng free will. Kung ano nang binigay sa yun na talaga. Yes. The very fact that we are given this free will, inirespeto no karanan, inirespeto no karanan nina ng inumbalin. Sikita no pa, di prespeto ni numbalbo. No mi kay pagasang kasaraki ni mapeni, ipagasa ko sa kani mapeni. Na manatano da damatali maso sistema no karanan. Nanabo sila kay brother. Na nakalima pula ko na pati makabo siya ama. No nyata no buulian ni pamagagawa to sa manautan niya na kama. Yes. Si plagi tatanoy kapapagalya na maso datawan to ng mga ilonggo nangako sa mga lupa to. Mago ka makinagya.